Eto yan, Yan, Ganyan ang ginawa ng tatay niya na ginagawa din ni Sarah. Ayan, Ganyan na ganyan. Ulala. Yan. The mouth that you can never trust. Ganyan na ganyan. Akmang-akma. Di ba? Akmang-akma. Ganyan na ganyan. Literal na ginagawa ni Digong. Kuyukot. Dinilaan ng kuyukot ni Xi Jinping. Ganun lang talaga. Kasi nga, magkaroon tayo ng presidente na puji ng ina. Vlogger. Yan, vlogger, magse-seminar. China holds seminar for journalists and info officer. Ayan, kailangan ang vlogger mo, magse-seminar ka. Ayan, Ayan, si si Chupa Moreno. Si Tio Pa Moreno. Zoraida, Mark Lopez. Ganyan. Diba? Lahat ibabato. Lahat ng kaugnayan mo sa Duterte, ibabato mo sa China. Diba? Pati PDP, seminar. PDP, meet with Chinese Communist Party counterparts. Lahat ng involvement ng Duterte kailangan kasama ang China. Doon ka magtataka Bakit kailangan sa bawat galaw ng mga Duterte, kasama ang China, kasama palagi, kadikit nila palagi, sa mga vlogger, kadikit, pinaseminar sa China, sa PDP senator, pina-aliado sa China, ay pusa. Hindi ba pwede tumayo ka sa sarili mo? Sasabihin mo, hindi. Tapos sasabihin mo, makabayan yung ganyan? Laging humihingi ng tulong sa China? Makabayan ba yung ganyan? Yan Siyempre, naka-convoy pa yan, tawag ni Xi Jinping. Yan, Ito na naman, si Wang Yi naman, ka-meet up niya. Si Wang Yi, Foreign Minister ng CCP. Si Wang Yi naman. Ito naman si Wang Yi. Sabi ko sa inyo, magsasawa kayo sa mga namimit ni Sarah, puro Chinese. Puro komunista. Puro komunista. Tapos galit sa komunistang lokal. Ayun naka-elbow to elbow pa elbow to elbow. Walang pakialam kahit ginigera tayo ng China. Basta interviewin mo, ano man sa'yo ng West Philippine Sea, no comment. Diba? Hindi po kasi siya hindi siya makapag-comment kasi pag magko-comment siya, ang daming mayayari siya ng mga to. Tingnan mo yung mga Chinese na mga CCP na nakapalibot sa kanya na pumupunta pa rito. At minsan iniimbitahan siya ni Xi Jinping. Hindi siya pwede magsalita
Kulang lang laplapin ang Chino eh. Di ba? Maganda sana laplapin mo na lang yung mga Chinese. Para obvious na obvious na. Hi friends and not friends and not friends. Si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa isyu ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Kita mo? Kailangan daw sumagot DFA tsaka National Defense. Ibig sabihin, bobo siya. Di ba mga DDS? Ibig sabihin, bobo tong vice presidente nyo. Kasi ang dali ng tanong eh. Wala namang question and answer na binigay na pang Miss Universe eh. Anong masasabi mo sa tensyon ng West Philippine Sea? Napakadali eh. Miski grade 1 masasagot eh. Miski ngayong anak ko na bunso masasagot to eh. Diba? Ibig sabihin, bobo to. Kundi bobo, talagang taksil sa bayan. Yun lang eh. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea. Pero mo ang hirap ba mag-comment sa West Philippine Sea? Ha? Ganun ba kahirap mag-comment sa West Philippine Sea? Na hindi nyo masambit man lang na sana magkaayos ang China at ang Pilipinas? Ang hirap bang sambitin nun? Ang hirap ba nun? Hindi kasi po nila masambit kasi mayayari talaga sila. Lahat ng pinakinabang nila sa China maglalaho. Pati yung pangalan ng nanay, nanay ni Digong, mawawala. May eskwelahan sa China eh. Oh. May eskwelahan ka na sa China, sa sobrang dila mo ng betlog, meron ka ring puno. Meron pang puno ng Duterte sa China, sa sobrang dinilaan ng kuyukot. Eh. Siyempre nga naman, ako si Xi Jinping, maririnig ko si Sara sabihin, ayusin nyo muna yung sana maayos ayusin yung China at Pilipinas, magkasundo kayo. Sabihin ni Xi Jinping, ala, binenta nyo eh. Who is this stupid gun? Stupid gun. Stupid gun. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Falcasantos. Thank you po. Diba? Hindi nila masabi kasi mamaya marinig nila si Jinping, marinig ng mga pudya ng ina, sabihin, paano masasabing magkaayos ang Pilipinas at China? Binenta nyo. Diba? Paano mo masasabi na
na ayusin namin to, kayo ang nag-endorse na magbenta na ito. Oh, ngayon nasa safe side na lang sila. Ano yung safe side nyo, lo? Sini-safe side na lang nila na no comment. Very safe. Very safe. Walang mabubuta sa kanilang pamilya. Diba? Kasi once na konting comment lang, magkakaroon ng inala si Xi Jinping eh. Kayo nagbenta tapos ngayon sabihin mo maayos. Yun ang iniingatan nila, na baka sumagot na unti-unti ang China. Lumalaban na nga yung China, sumasagot na eh. Oh. Diba? Huwag niyong anuin yung teritoryo namin para sabihin nila na talagang teritoryo na nila yun. Ibig sabihin, may pinangahawakan na sila na ebidensya dyan. May pinangahawakan na sila. Nakasunduan nila ni Duterte. Oh. 'Di ba? Oh. Kasi sabihin niyan, ayusin niyo, abnormal 'to, binenta-benta niyo tapos. Oh. Hindi pwede mag-comment. Hindi pwede mag-comment. Dahil pag nagkaroon ng konting pagdududa ang China sa Duterte, malilintikan na sila. Lahat ng tinatago nilang bantot, sisingaw. Oh. Sige nga, Sarah. Hinahamon ka ng buong taong bayan. Sige nga, sabihin mo nga lang sa atin ang West Philippine Sea. Oh. Baka mahirapan ka pa sabihin yun kasi yung tatay mo hindi alam yung Scarborough Shoal. Oh. Sige nga, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, sabihin mo atin ang West Philippine Sea. Oh, kasi yung tatay mo hirap na hirap sabihin yun. Oh. Kung hindi pa madudulas si Harry Roque, kung hindi pa madudulas ang bungangang malansa na amoy sperm ni Harry Roque, hindi pa natin malalaman yan gentleman's agreement. Diba? Hindi natin malalaman yan gentleman's agreement. Kaya, kung titimbangin nyo po at kikikiluhin nyo, ano ang mahirap sa salitang West Philippine Sea? Wala naman, di ba? Anong mahirap para hindi ka mag-comment na sa atin ang West Philippine Sea? Natigilan ang pangwawalang yan ng China sa West Philippine Sea. Napakahirap po ba sabihin yon para isa-isang pangalawa na pinakamataas na government official? Ha? Hindi mo dapat inaano yon. Hindi mo dapat pinapass by o binabaliwala. Kasi ikaw ang magiging pamantayan ng mga Pilipino. Pinakamataas ka eh. Tapos hindi mo masabi, no comment. At hindi kay VP Sara nakalihim ng Department of Education. Kasunod yan ng panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangunguna niya sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi ng 2028 para natin pag-usapan siya ngayon. Ang ginagawa lang natin ngayon at kailangan natin gawin lahat ay magtrabaho muna, mag-contribute tayong lahat sa nation building.
Si VP Sara ang pangunahing pandanga Spirit sa of Youth Premier transparency, Event no? sa Cassandra, Rizal no? High School sa Pasig ngayong araw. Ito ang partnership ng Department of Education sa Go Negosyo para hasain ng mga kabataan bilang future entrepreneurs. Sa gitna ng napakainit na panahon at pagkakansela ng mga face-to-face classes sa mga paaralan, nilinaw niyang hindi na kailangan ng makeup classes. Hindi na, dahil ang sinuspend lang naman natin ay yung in-person classes. Pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Ngayong matindi ang init, hindi rin daw pwedeng basta-basta ibalik sa dati ang school calendar sa susunod na pasukan. Napagkasunduan daw na sa school year 2026 to 2027 pa ibabalik sa Marso ang pagtatapos ng klase. Hindi natin pwede i-compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Di ba? Yan ang vice presidente nyo. Yan ang vice presidente nyo. Walang ya, di ba? Ito, tingnan nyo. Kaya nga, Mami Cheche, nireact nga namin yan. Nireact natin yan nakaraan na pati nga Palawan, sakop na ng China. Tapos si Sara, sasabihin niya, no comment! Sige nga, ano masasabi nyo ngayon dyan, Sara? Wala ka sasabihin dyan kasi nga, baka kumulubot lalo ang betlog ni Xi Jinping. Mayayari kayo. Sa isang mundo kung saan ang banta ng digmaan at tensyon sa rehiyon ay patuloy na lumalala, ang Pilipinas ay hindi lamang nagmamasid, ito ay kumikilos. Sa ilalim ng mabilis na pag-unlad ng mga makabagong sistema ng armas, ang Typhoon missile system ay sumasailalim sa isang bagong era ng depensa para sa bansa. Isang missile system na may kakayahang maglunsad ng mga missile na hindi umaasa sa air superiority. Ayan nakita nyo ha. Ito yung mga pinalampas ni Sara, Ito Ayan, Sabina Shoal Incident. Tinanong siya dyan, no comment. Ayan, no, yung talagang ginigit-git tayo. Yan, yung sikat na binomba tayo ng tubig, magkabilaan. Wala na naman siyang comment. Ayan, no. Ito yung naputulan ng daliri. Ito yung naputulan ng daliri. Kita mo yan? Yung mga instance na ganyan, ikaw ang pangalawang pinakamataas na antas o posisyon dito sa bansa. Dapat yung ganyan, naaalarma ka na. Dapat yung ganyan, hindi mo pinapayagan yan. Dapat yung ganyan, hindi mo hinahayaan na may magalusan man lang o maagrabyado ang ating mga kababayan. Kaya nga kayong dalawa dyan, presidente at vice-presidente, kayo ang namumuno sa buong bansa para proteksyonan ang alin? Ang buong bansa, hindi ang ibang bansa. Yung presidente, anong ginagawa? Sandamakmak ang proteksyon sa ating bansa. Sandamakmak ang inaabot ng mga interview na pinaninindigan ng soberanya ng Pilipinas. Pero yung vice presidente, anong pag in-interview mo? No comment, no comment, no comment. Walang proteksyon sa bansa. Wala kang maririnig na sinseridad, na pagmamahal. Dapat dyan ka unang makakita ng pagmamahal sa mga namumuno mo. Ang presidente at vice-presidente. Kaso itong vice-presidente na to,
hayagan ng pagdila ng betlog ng Chino kasama ng buong pamilya. Diba? Kaya yan po ang masasabi natin dyan sa ating Vice Presidente na walang pakialam sa West Philippine Sea, na walang pakialam sa soberanya ng Pilipinas, na walang pakialam sa nasasakupan ng bansang Pilipinas. Pag ganyan po ang ugali ng Vice Presidente nyo, anong mararamdaman nyo? Diba ang masasabi nyo? Wala kang kwenta! Hi friends and not friends and not friends. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng